Magnus Mondragon Hacienda, La Sombra. Ang pangalan ng lupain ay tila babala na sa sino mang magtatangkang pumasok. Laging nababalot ng makapal na hamog ang paligid. Tila ba tinatago nito ang isang malungkot na lihim mula sa mundo. Si Magnus Mondragon, ang bilyonaryong may-ari ng estate, ay nakatayo sa verandas ng kanyang mansyon. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ang kanyang tanging sandata, laban sa lamig na hindi kayang painitin ng kahit anong fireplace. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na swimming pool sa ibaba. At doon, nakita niya ang eksenang nagpatigil ng kanyang puso. Ang kanyang tatlong anak, ang triplets na sina Lumi, Amihan at Tala, ay nasa tubig. Pero may mali. May sobrang mali. Si Lumi, ang pinakamaliit, ay unti-unting lumulubog. Si Amihan ay nakatingin lang sa langit habang ang tubig ay pumapasok na sa kanyang ilong. At si Tala? Si Tala ay nakatingin diretso kay Magnus mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Walang emosyon. Ang nakakatakot ay hindi ang pagkalunod nila. Ang nakakatakot ay ang katahimikan. Walang sumisigaw, walang kumakaway, walang humihingi ng saklolo. Tila ba tinanggap na nila ang tubig bilang isang kaibigan na magdadala sa kanila palayo sa mundong ito. Lumi, Amihan, Tala. Ang sigaw ni Magnus ay bumasag sa katahimikan ng hasyenda. Nabitawan niya ang baso ng alak, basag, tulad ng kanyang pagkatao. Tumakbo siya. Hindi. Lumipad siya pababa ng hagdan, nilampasan ang mga gulat na katulong at tumalon sa nagyayelong tubig nang hindi man lang nag-aalis ng sapatos. Isa-isa, iniahon niya ang kanyang mga anak, basang-basa, nanginginig, at uubo-ubo. Pero kahit anong takot ang nararamdaman nila, ni isang hikbi, ni isang papa, ay walang lumabas sa kanilang mga bibig. 18 buwan. 18 buwan na silang hindi nagsasalita mula nang mamatay ang kanilang ina. At ngayon, muntik na silang mamatay nang hindi man lang nagpapaalam. Habang yakap ni Magnus ang nanginginig na mga katawan ng kanyang mga anak sa gilid ng pool, narinig niya ang tunog ng palakpak. Mabagal, mapang-asar. Bravo, Magnus, bravo! Nag-angat ng tingin si Magnus. Nakatayo sa may pinto si Isobel, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Nakasuot ito ng pulang dress na tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng kulay abong paligid. Muntik mo na silang patayin, malamig na sabi ni Isobel. Ang boses ay puno ng lason. Sabi ko naman sa'yo, ibigay mo na sa akin ang custody. Hindi mo sila kayang alagaan. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. At ngayon, gusto mo ring patayin ang mga pamangkin ko? Tumayo si Magnus. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang mamahaling suit. Ang galit ay sumiklab sa kanyang dibdib, pero mas matimbang ang hiya. Aksidente yon, Isobel. Madiin niyang sagot, pero ang boses niya ay garalgal. Lumapit si Isobel at hinawakan ang basang buhok ni Tala. Agad na umiwas ang bata, pero hindi nagsalita. Tingnan mo sila! Bulong ni Isobel, sapat lang para marinig ni Magnus. Para silang mga manika na sira ang voice box. Kailangan nila ng ina, Magnus. At kailangan nila ng pera, na ako ang maghahawak. Sa susunod na buwan, babalik ako kasama ang abogado. Kapag hindi pa sila nagsasalita, kukunin ko sila. At sisiguraduhin kong mamamatay kang mag-isa sa malaking bahay na ito. Tinalikuran siya ni Isobel at naglakad palayo. Iniiwan si Magnus na parang isang basang sisiw sa gitna ng kanyang sariling kaharian. Gabi na. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak, sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Magnus. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Sa harap niya ay ang isang tumpok ng mga resume ng mga pinakamagagaling na child psychologist at therapist mula sa Europa at Amerika. Lahat sila nabigo. Lahat sila sumuko sa sumpa ng katahimikan ng triplets. Tata Soliman,
Tawag ni Magnus nang hindi lumilingon. Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang mayordomo. Si Tata Soliman, ang lalaking nagpalaki kay Magnus, ang tanging nakakakita sa batang umiiyak sa loob ng katawan ng isang bilyonaryo. Po, senyorito. Ipagpaumanhin niyo po, pero nag-aalangan si Tata Soliman. Wala na pong gustong tumanggap ng trabaho. Kalat na po sa mga agency na imposible ang mga bata. Hinampas ni Magnus ang mesa. Wala akong pakialam sa agency. Wala akong pakialam sa diploma. Maghanap ka ng kahit sino na kayang ibalik ang boses ng mga anak ko. Napaupo si Magnus at tinakpan ang kanyang mukha. Bago sila tuluyang kunin ni Isobel, bago ko sila tuluyang mawala. Tumahimik ang kwarto, tanging ang tiktak ng orasan at ang patak ng ulan ang naririnig. Sa katunayan, senyorito, basag ni Tata Soliman sa katahimikan. May isang aplikante sa labas. Kanina pa siya naghihintay sa gate. Wala siyang appointment at mukhang hindi siya galing sa agency. Tumingin si Magnus sa bintana. Sa labas ng gate, sa gitna ng malakas na bagyo, may isang anino ng babae. Nakatayo ito ng tuwid. Hawak ang isang payong na halos liparin na ng hangin. Hindi ito umaalis. Isang kidlat ang gumuhit sa langit at sa saglit na liwanag, nakita ni Magnus ang mukha ng babae. Hindi ito mukhang takot. Mukha itong handa. Papasukin mo siya. Utos ni Magnus. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kung kaya niyang tiisin ang bagyo sa labas, baka kaya niyang tiisin ang bagyo sa loob ng bahay na ito. Sino ang babaeng nasa labas ng gate? Siya na ba ang sagot sa dasal ni Magnus? O isa lang ding dadaan na mapapagod at susuko? Ang bahay ng mga multo ay malapit nang magkaroon ng bagong bisita. Hiraya Dalisay, bumukas ang dambuhalang pinto ng Hacienda La Sombra nang may nakakapangilabot na creak. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng hangin na mas malamig pa kaysa sa bagyo sa labas. Hindi ito galing sa aircon. Galing ito sa mga pader, sa sahig na marmol, at sa mga mata ng mga katulong na nakayuko habang naglalakad ako. Basa pa ang laylayan ng aking palda. Yakap-yakap ko ng mahigpit ang aking lumang guitar case, ang tanging pamana ni Lola bago siya na-stroke. Ito lang ang sandata ko. Ito, at ang pangangailangan kong kumita ng pera para sa operasyon niya. Sumunod ka, sabi ng isang matandang lalaki. Si Tata Soliman. Mabait ang kanyang mga mata, pero may lungkot na nakatago doon. Dinala niya ako sa isang library na kasinlaki ng buong bahay namin sa probinsya. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo siya, si Magnus Mondragon. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin mula sa binabasa niyang papeles. Pangalan? Tanong niya. Ang boses niya ay parang kulog sa malayo, mababa. Pero alam mong mapanganib. Hiraya po. Hiraya Dalisay. Sagot ko. Sinubukan kong huwag manginig ang boses ko. Wala kang credentials, Hiraya? Sabi niya sabay tapon ng resume ko sa sahig. Wala kang degree sa child psychology. Wala kang karanasan sa special needs. Bakit kita tatanggapin? Lumunok ako. Dahil lahat ng may degree, sumuko na po, sir. Ako, sanay po ako sa hirap. Hindi ako sumusuko. Doon lang siya tumingin. Ang mga mata niya. Diyos ko, para silang itim na karagatan. Walang ilaw, walang buhay. Ikaw ang 13 yaya sa loob ng 18 buwan. Malamig niyang sabi. Tumayo siya at lumapit sa akin. Amoy alak at mamahaling pabango. Bibigyan kita ng 1 linggo. 1 linggo. Kapag hindi sila nagsalita o kahit tumawa man lang, umalis ka na bago kita ipakaladkad palabas. Opo, sir. Matapang kong sagot. Tata Soliman, dalhin siya sa war room. Ang war room pala ay ang playroom ng mga bata. Pero wala itong laman kundi mga mamahaling laruan na mukhang hindi naman nagalaw. At doon, nakita ko sila. Ang triplets. Nakaupo sila sa sahig, nakatalikod sa akin. Nakasuot sila ng pare-parehong puting damit na lalong nagmukha silang mga manika kaysa mga bata.
Hello! Bati ko ng may ngiti. Ako si Ate Hiraya. Lumingon sila ng sabay-sabay. Nakakapanindig balahibo. Si Lumi, ang nasa kaliwa, ay mukhang takot. Si Amihan, sa kanan, ay nakasimangot. At si Tala, ang nasa gitna. Blanko ang mukha niya. Siya ang leader, ramdam ko agad. Walang sumagot. Tinitigan lang nila ako mula ulo hanggang paa. Alam nyo, sabi ko, sinusubukan kong basagin ang yelo. Mahilig ako sa music. Gusto nyo bang kantahan ko kayo? Dahan-dahan kong binuksan ang case ng aking gitara. Luma na ito, maraming gasgas, pero ito ang puso ko. Inilabas ko ito at nagsimulang mag-strum ng isang masayang kanta. Ang pipit na agaw sa pugad. Kumanta ako. Ibinuhos ko ang lamig at kaba ko sa kanta. Nakita kong nanlaki ang mata ni Lumi. Parang gusto niyang lumapit. Pero biglang tumayo si Tala. Naglakad siya palapit sa akin. Ang liit niyang bata, pero ang bigat ng hakbang niya. Huminto ako sa pagtugtog at nginitian siya. Gusto mo bang itry, Tala? Inabot ko ang gitara. Hinawakan ni Tala ang leeg ng gitara. Akala ko, tatanggapin niya. Pero sa isang iglap, hinablot niya ito mula sa kamay ko. At bago pa ako makagalaw, blag! Inihampas niya ang gitara sa sahig. Muli. Blag! At muli. Crack! Namilog ang mga mata ko. Ang gitara ni Lola. Ang kahoy ay nabiyak. Ang mga kwerdas ay naputol at humaging sa ere. Ang tunog ng kahoy na nawasak ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tumahimik ang lahat. Hinihingal si Tala. Nakatingin sa akin ng matalim. Hinihintay akong magalit. Hinihintay akong sumigaw. Hinihintay akong maging katulad ng mga iba na aalis at tatakbo. Sa CCTV monitor sa opisina ni Magnus, alam kong nanonood siya. Hinihintay niya ang pagsuko ko. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero tumingin ako kay Tala. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya. Hindi ito galit. Takot ito. Takot na magmahal ng isang bagay na mawawala lang din naman. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap ng mga pira-pirasong kahoy. Pinulot ko ang isang piraso ng gitara. Tumingin ako kay Tala at ngumiti. Isang totoo at malungkot na ngiti. Okay lang, malambing kong sabi. Nagulat si Tala. Napabuka ang bibig niya pero walang lumabas na boses. Tinuro ko ang dibdib ko. Alam mo, Tala, ang musika, wala sa kahoy, wala sa kwerdas. Tinuro ko ang puso niya. Nandito yan. Kahit anong basag ang gawin mo sa labas, hindi mawawala ang kanta sa loob. Sa unang pagkakataon, nakita kong kumurap si Tala. Ang matigas niyang ekspresyon ay nagkaroon ng lamat. Isang maliit na bitak sa pader na yelo. Nawasak ang gitara, pero nakuha ba ni Hiraya ang atensyon ng mga bata? At ano ang reaksyon ni Magnus nang makita niyang hindi tumakbo ang kanyang ika-13 yaya? Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Hiraya ang isang bagay na lalong magpapabigat sa kanyang misyon. Isang laruan na hindi laruan. Huwag kayong bibitaw. 3 araw na ako sa Hacienda La Sombra. 3 araw ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng Maynila. Hindi ko na pinilit na kausapin sila gamit ang salita. Mula nang wasakin ni Tala ang gitara ko, naintindihan ko na galit sila sa tunog. O mas tama sigurong sabihin, takot sila dito. Nasa playroom kami. Tahimik na nagbabasa si Lumi ng libro. Si Amihan ay nakatulala sa bintana. Pinapanood ang walang katapusang ulan. Pero si Tala ang laging pumupukaw ng atensyon ko. Nasa sulok siya, nakatalikod sa akin. Yakap-yakap niya ang isang bagay na sobrang luma at gasgas na, isang pink na laruang telepono. Yung nabibili sa bangketa. Kupas na ang kulay nito at putol na ang kordon. Dahan-dahan akong lumapit. Nag-iingat na hindi gumawa ng ingay ang mga yapak ko.
Nakita ko ang refleksyon ni Tala sa salamin ng cabinet. Nakadikit ang telepono sa tenga niya. Gumagalaw ang mga labi niya. Mabilis. Desperada. Ang kanyang kilay ay nakakunot na para bang nakikipagtalo siya. O nagmamakaawa. Pero walang boses. Kahit hininga, wala akong marinig. Hello? Hello? Ang galaw ng bibig niya. Nandito pa ako. Sagutin mo. Kinilabutan ako. Sino ang kinakausap niya sa kabilang linya na hindi sumasagot? Biglang lumingon si Tala. Nahuli niya akong nakatingin. Agad niyang tinago ang telepono sa likod niya at binigyan ako ng matalim na tingin. Yung tingin na nagsasabing, "Huwag mong pakialaman ang mundo ko." Umatras ako, taas ang 2 kamay bilang pagsuko. Sorry Tala, hindi ko sinasadyang istorbuhin ang tawag mo. Hindi siya tumugon. Tumayo siya at lumabas ng kwarto, bit-bit ang sikreto niya. Kinahapunan, habang natutulog ang mga bata, naglakad-lakad ako sa mansyon. Napadpad ako sa isang kwartong nakabukas ng bahagyaang pinto. Amoy alikabok at luma. Bodega. Pumasok ako. Puno ito ng mga gamit na tinambak, mga painting na nakataob, mga kahon ng damit at mga instrumentong pangmusika. May piano na nababalutan ng puting tela. May mga vinyl records. Musika. Bulong ko. Puno ng musika ang bahay na ito dati. Lumapit ako sa isang kahon. May nakasilip na music sheet. Kukunin ko sana nang biglang may humablot sa braso ko. Sino ang nagsabing pwede kang pumasok dito? Napasinghap ako. Si Magnus. Ang higpit ng hawak niya sa braso ko. Ang mukha niya ay nasa anino, pero ramdam ko ang init ng galit niya. Sir, bukas po yung pinto. Akala ko po. Huwag kang mag-akala. Madiin niyang sabi. Binitawan ako ng padabog. Ang kwartong ito ay libingan, Hiraya. Libingan ng mga alaalang hindi na babalik. Huwag mong subukang buhayin ang patay. Gusto ko lang pong tulungan ang mga anak niyo. Sagot ko. Kahit nanginginig ang tuhod ko. Nakita ko po si Tala. May kinakausap siya sa laruang telepono. Sir, hindi po sila pipi. Ayaw lang nilang magsalita. May hinihintay silang kausap. Natigilan si Magnus. Saglit na nawala ang galit sa mata niya. Napalitan ng isang emosyon na hindi ko mapangalanan. Takot? Konsensya? Lumabas ka na. Mahina niyang utos. Pero may diin. At huwag na huwag mo nang babanggitin ang teleponong yan. Tumakbo ako palabas. Pero hindi ako sumuko. Nung gabing yon, sinubukan ko ang ibang paraan. Sa hapunan, imbes na pilitin silang magsalita, kumuha ako ng kutsara. Ting! Ting! Ting, ting, ting! Tinapik ko ang gilid ng baso ng tubig ko. Isang simpleng ritmo. Hindi kanta. Hindi salita. Tunog lang. Ting! Ting! Ting, ting, ting! Tumingin si Lumi. Tumingin si Tala ng masama. Pero si Amihan, ang batang laging galit ang mukha. Nakita ko ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Ang hintuturo niya, sumasabay sa ritmo ng pagtapik ko. Ting! Ting! Napangiti ako ng lihim. Nandyan kayo. Buhay pa kayo sa loob. 12:00 ng gabi, hindi ako makatulog. Ang lamig ng hasyenda ay tumatagos sa buto. Bumangon ako para kumuha ng tubig sa kusina. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, narinig ko yon. Isang iyak. Hindi ito iyak ng bata na nag-aalboroto. Ito yung iyak ng sobrang bigat ng dibdib. Yung iyak na pilit pinipigil para hindi marinig ng iba. Humahagulgol. Huhu. Galing sa kwarto ng triplets. Binilisan ko ang lakad ko. Diyos ko, baka binabangungot sila. Bulong ko. Dahan-dahan kong pinihit ang pinto ng kwarto nila. Lumi? Amihan? Tala? Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa hallway. Nakita ko silang tatlo sa kani-kanilang kama. Mahimbing ang tulog. Pantay ang paghinga. Walang gumagalaw. Walang umiiyak. Pero naririnig ko pa rin ang iyak. Mas malakas na ngayon. Mas masakit pakinggan.
Lumingon ako sa paligid. Kung tulog ang mga bata, saan nanggagaling ang iyak? Sinundan ko ang tunog, palabas ng kwarto ng mga bata, papunta sa dulo ng hallway. Huminto ako sa tapat ng master bedroom, ang kwarto ni Magnus. Nakatayo ako sa labas ng pinto at doon naintindihan ko. Ang iyak ay hindi galing sa mga anak na nawalan ng ina. Galing ito sa amang nagkukunwaring matapang. Akmang kakatok ako nang biglang tumigil ang iyak at narinig ko ang pagkasa ng baril mula sa loob. Magnus Mondragon, nasa opisina ako, pilit na nilulunod ang sarili sa trabaho, pero ang presensya ni Isobel sa mansyon ay parang isang tinik sa lalamunan na hindi ko maalis. Dumating siya kaninang umaga, dala ang kanyang mga regalo at ang kanyang mapanghusgang mga mata. Magnus, darling, bati niya habang pumapasok sa opisina ko nang hindi ko makatok. Sigurado ka bang safe ang mga pamangkin ko sa babaeng yon? Mukha siyang gutom sa pera. Hindi ako sumagot. Pinagpatuloy ko ang pagpirma sa mga dokumento. Siya lang ang nagtagal ng 3 araw, Isobel. Hayaan mo siya. We'll see. Bulong ni Isobel bago lumabas. Ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng urge na sundan siya. Tumayo ako at naglakad papunta sa garden kung saan naglalaro ang mga bata kasama si Hiraya. Mula sa balkonahe sa itaas, tanaw ko sila. Nakita ko si Hiraya na nagpapaalam saglit, tila may kukunin sa kusina. Iniwan niya ang triplets kay Isobel. Tahimik ang lahat. Si Lumi ay nagdodrawing sa sketchpad. Lumapit si Isobel kay Lumi. Nakita kong may ibinulong siya sa bata. At bigla, isang tili. Hindi ito boses. Isa itong matinis na impit na iyak, parang isang hayop na naapakan. Napabitaw si Lumi sa lapis at napahawak sa braso niya, namimilipit sa sakit. Dali-daling tumakbo pabalik si Hiraya, dala ang isang pitsel ng juice. Lumi, anong nangyari? Sigaw ni Hiraya, akmang hahawakan ng bata. Bitawan mo siya. Sigaw ni Isobel, umaarte na parang takot na takot. Magnus, tulungan mo kami. Sinasaktan niya ang bata. Dumilim ang paningin ko. Ang dugo ko ay umakyat sa ulo. Takbo. Talon. Hindi ko na alam kung paano ako nakababa. Sa garden sa loob ng ilang segundo ang nakita ko lang ay si Lumi na umiiyak nang walang boses, si Isobel na umaarte at si Hiraya na nasa tabi ng anak ko. Layuan mo siya. Hinablot ko si Hiraya sa braso. Sa sobrang galit ko, naihagis ko siya pasandal sa pader ng garden. Plag. Sir, hindi po. Wala po akong ginagawa. Manggiyak-ngiyak na depensa ni Hiraya. Hawak niya ang balikat niyang tumama sa pader. Wala. Duro ko sa kanya habang yakap ko si Lumi na nanginginig. Nakita ko. Umiiyak ang anak ko paglapit mo. Sabi ko na nga ba, pera lang ang habol mo. Isa kang mapagkunwari. Walang hiya ka. Magnus, singit ni Isobel, hinahawakan ang braso ko. Pauwiin na natin siya. Bago pa may masamang mangyari, ako na ang bahala sa mga bata. Tumingin ako kay Hiraya. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero may tapang doon na hindi ko maintindihan. Sir, maniwala po kayo. Mahal ko po ang mga anak niyo. Garalgal na sabi niya. You're fired, malamig kong sabi. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Tatalikod na sana ako nang biglang humarang si Tata Soliman. Hinihingal ang matanda. Hawak ang isang iPad. Senyorito, sandali. Wag. Tumabi ka, Tata. Tapos na ang usapan. Panoorin niyo ito. Madiin na utos ni Tata Soliman. Sa buong buhay ko, ngayon lang niya ako inutusan ng ganito. Inabot niya sa akin ang iPad. CCTV footage ng garden. Pinanood ko. Nakita ko si Hiraya na umalis para kumuha ng tubig. Nakita ko si Isobel na lumapit kay Lumi. At nakita ko, kitang-kita ng dalawang mata ko, kung paano kurutin ni Isobel
nang madiin ang malambot na braso ni Lumi habang nakangiti ng nakakapanindig balahibo. Nakita ko sa video ang pagbuka ng bibig ni Lumi sa sakit. Ang tahimik niyang pag-iyak habang si Isobel ay bumulong pa ng kung ano sa tenga ng bata bago umarte na parang nag-aalala. Nabitawan ko ang iPad. Blag. Ang tunog ng gadget na bumagsak sa damuhan ay parang hudyat ng pagputok ng bulkan sa dibdib ko. Dahan-dahan akong lumingon kay Isobel, ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ang babaeng nagmamalinis. Nakita ko ang pagbabago ng mukha niya. Mula sa pag-arte ng pag-aalala, napalitan ito ng takot nang makita niya ang iPad sa lupa at ang demonyo sa mga mata ko. Magnus, anong nakita mo? Nauutal niyang tanong, paatras ng paatras. Humakbang ako palapit sa kanya. Bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng kasalanan ko sa mga anak ko. Lumayas ka, bulong ko. Mababa, pero yumanig sa buong hardin. Magnus, let me explain. Lumayas ka. Ang sigaw ko ay nagpatahimik sa hangin. Kahit ang mga ibon ay tumigil sa paghuni. Napatakip ng tenga si Isobel. Huwag na huwag ka nang babalik dito, Isobel. Nanginginig kong sabi, tinuturo ang gate. Pasalamatan mo ang namayapa kong asawa dahil kung hindi dahil sa alaala niya, baka napatay na kita ngayon. Namutla si Isobel. Tumingin siya kay Lumi na ngayon ay yakap na ni Hiraya. Tapos sa akin. Inayos niya ang kanyang dress. Taas noo pa rin kahit huli na sa akto. Magbabayad ka, Magnus. Hindi pa tayo tapos. Banta niya bago mabilis na naglakad palayo. Nang makaalis ang sasakyan niya, bumalik ang katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan akong lumingon kay Hiraya. Nakaupo pa rin siya sa damuhan, yakap si Lumi. Pero ngayon ko lang napansin. Hinihimas niya ang sarili niyang braso. Ang brasong hinablot ko kanina. May namumuunang pa sa doon. Kulay ube sa kanyang maputing balat. Ako ang may gawa noon. Hindi si Isobel, ako. Lumapit ako. Akala ko aatras siya, pero hindi. Tumingala siya sa akin. Walang galit sa mata niya kundi, awa? Bakit siya naaawa sa akin? Ako ang halimaw dito. Hiraya. Garalgal ang boses ko. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad. Hindi ako sanay. Tumayo siya, akay-akay si Lumi. Okay lang po kami, sir. Gutom na po si Lumi. Ipaghahanda ko lang po sila ng merienda. Tinalikuran niya ako. Walang sumbat, walang dramang pag-iyak. Naiwan akong nakatayo sa garden, nakatingin sa mga kamay ko. Ang mga kamay na pumatay sa musika ng pamilyang ito. At ngayon, nanakit sa kaisa-isang taong sumusubok na ibalik ito. Gabi na. Hindi ako makatulog. Ang konsensya ay isang unan na puno ng tinik. Bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig, pero natigilan ako sa tapat ng playroom. Bukas ang pinto ng kaunti. Sumilip ako. Nandoon si Hiraya, nakaupo sa rocking chair. Tulog na si Lumi sa kandungan niya. Si Amihan at Tala ay nakahiga sa carpet, nakikinig. May hawak na ice pack si Hiraya, nakadikit sa pasa sa braso niya. Sa tuwing gagalaw siya, napapapikit siya sa sakit. Pero patuloy pa rin siya sa paghihele. Minsan ang minahal ay ako. Mahina niyang kinakanta. Ang boses niya ay parang balsamo sa sugat. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang puso kong akala ko ay bato na. Biglang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal ko nang kinalimutan. Gusto kong pumasok. Gusto kong gamutin ang pasa niya. Gusto kong sabihin na salamat, pero nanatili ako sa dilim. Pinapanood ang isang anghel na may pasa sa pakpak. Napilit na nililipad ang mga anak ko pabalik sa langit. Gabi. Ang langit ay tila nagagalit. Hindi lang ito basta ulan. Ito ay bagyo. Ang hangin ay humahampas sa bintana ng Hacienda La Sombra na parang gustong pumasok at sirain ang lahat. Sa loob ng playroom, nandoon si Hiraya at ang triplets. Ramdam ni Hiraya ang tensyon. Sa bawat kidlat,
Napapapikit si Lumi. Sa bawat kulog, napapasiksik si amihan sa sulok. Si Tala naman ay mahigpit na yakap ang kanyang tuhod. Crack! Isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Kasabay nito, namatay ang lahat ng ilaw. Total blackout. Brown out! Sigaw ni Magnus mula sa kanyang opisina. Agad siyang tumayo. Ang unang pumasok sa isip niya, ang mga bata. Takot sila sa dilim. Takot sila sa ingay. Kinapa niya ang daan palabas. Tata Soliman, ang generator. Pero bago pa siya makasagot ang mayordomo, narinig ni Magnus ang tunog na kinatatakutan niya sa lahat. Ang huni ng hindi makahinga. Ang asthma ni Lumi. Binuksan ni Magnus ang flashlight ng phone at tumakbo papunta sa playroom. Pagpasok niya, ang nakita niya ay ang anino ng takot. Nasa sahig si Lumi, namimilipit, habol ang hininga. Nandoon si Hiraya, mabilis na kumikilos. Ang inhaler! Nasaan ang inhaler? Sigaw ni Magnus na tatataranta. Kinalughog niya ang mga drawers, tinatapon ang mga gamit. Damn it! Nasaan? Sir, nandito na po. Naibigay ko na. Sagot ni Hiraya. Ang boses niya ay kalmado sa gitna ng dilim. Pero hindi po gumagana, masyado siyang nagpapanik dahil sa kulog. Lumapit si Magnus. Inilawan niya si Lumi. Ang mukha ng anak niya ay namumutla na. Ang takot sa kidlat ay sumasabay sa pagsisikip ng dibdib nito. Anong gagawin natin? Dali natin sa ospital. Akmang bubuhatin ni Magnus ang bata. Hindi po aabot. Baha sa labas. Pigil ni Hiraya. Sir, kailangan niyo akong tulungan. Kailangan natin siyang pakalmahin. Paano? Hindi siya makahinga. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ni Magnus. Ang palad niya ay mainit. Ang palad ni Magnus ay malamig at nanginginig. Gamitin natin ang rhythm, sir. Ang tibok ng puso niyo. Hinila ni Hiraya ang kamay ni Magnus at idinikit ito sa dibdib ni Lumi. Pagkatapos, ipinatong ni Hiraya ang sarili niyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Magnus. Gayahin niyo po ako, bulong ni Hiraya. Huwag kayong magsalita. Huminga lang kayo ng malalim. Iparamdam niyo sa kanya na kalmado kayo. Boom! Hulog. Napapitlag si Lumi. Shh! Ani Hiraya. Sinimulan niyang tapikin ng mahina ang likod ni Lumi kasabay ng paghinga niya. Inhale. Exhale. Tumingin si Magnus kay Hiraya. Sa liwanag ng flashlight na nakalapag sa sahig, nakita niya ang pawis sa noo nito, ang dumi sa pisngi, pero ang mga mata nito ay nakapako lang kay Lumi. Puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Magnus ang init ng palad ni Hiraya na dumadaloy sa nanlalamig niyang kamay. Sa ilalim ng kanilang mga palad, ang puso ni Lumi ay tumitibok ng mabilis. Dug-dug, 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 parang ibong gustong kumawala sa hawla. Sabayan niyo ako, sir, bulong ni Hiraya, nakatingin diretso sa mga mata ni Magnus. Hinga ng malalim, 1, 2, 3. Napilitan si Magnus na sumunod. Huminga siya. Inhale. Ramdam niya ang pagtaas ng dibdib ni Lumi. Exhale, ramdam niya ang pagbaba. Sa bawat paghinga nilang dalawa ni Hiraya, unti-unting bumabagal ang tibok ng puso ni Lumi. Ang higpit ng kapit ng bata sa braso ni Magnus ay lumuluwag. Ang hak na tunog ay napalitan ng malalim at payapang paghinga. Nakatulog si Lumi. Ligtas. Bumuntong hininga si Magnus. Halos mapaluha siya sa relief. Tumingala siya kay Hiraya. Sa dilim, ang mukha ng dalaga ay iluminado lang ng flashlight. Biglang kumulog ulit. Boom! Napasigaw sa takot sina Amihan at Tala sa sulok. Bago pa man sila magpanik, nagsalita si Hiraya. Pero hindi siya nanaway. Pakinggan niyo, sabi ni Hiraya nakangiti. Hindi yan monsters. Drums yan. Drums ng langit. Tinapik ni Hiraya ang hita niya.
Tap tap tap, sabayan natin ang ulan, sabi niya. Tumingin si Hiraya kay Magnus, isang tingin na naghahamon at nag-aanyaya. Nag-alinlangan si Magnus. Siya? Ang CEO ng Mondragon Shipping Lines, papalakpak sa dilim. Pero tiningnan niya si Amihan at Tala. Nanginginig sila. Hinihintay nila ang reaksyon ng ama nila. Dahan-dahan, itinaas ni Magnus ang libreng kamay niya at tinapik ang sahig. Boom! Sumagot ang kulog. Boom! Pumalakpak si Hiraya. Clap! Tumingin si Tala, ang batang laging galit. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang black na laruan at ipinalo sa sahig. Tog! At doon, sa gitna ng bagyo, nabuo ang isang kakaibang musika, ang tapik ni Magnus, ang palakpak ni Hiraya, ang pagpalo ni Tala, at ang mahinang humming ni Amihan. Wala silang sinasabing salita. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 buwan, nag-uusap sila. Nagsindi si Tata Soliman ng mga kandila sa paligid. Ang liwanag ay sumasayaw sa mga pader. Nakita ni Magnus ang anino ng kanyang pamilya. Hindi na sila hiwa-hiwalay. Magkakasama na sila sa gitna ng bilog. Napatingin si Magnus kay Hiraya. Nakapikit ito habang humuhuni, payapang-payapa. Ang buhok nito ay nakapusod, pero may ilang hibla na nakawala. Sa liwanag ng kandila, nakita ni Magnus ang anino ng kanyang asawa sa mukha ni Hiraya. Pero nang imulat ni Hiraya ang mga mata niya at ngumiti kay Magnus, alam ni Magnus na hindi asawa niya ang nakikita niya, kundi ang babaeng nasa harap niya ngayon. Ang babaeng nagligtas sa gabing ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Magnus, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang kinakatakutan, pag-asa. Huminto ang ulan. Tumahimik ang lahat. Tulog na ang triplets, nakasandal sa isa't isa sa gitna ng mga unan at kumot na ginawa nilang fort. Binuhat ni Magnus si Amihan para ilipat sa kama. Si Hiraya naman ang bumuhat kay Tala. Habang inihihiga ni Magnus si Amihan, hinaplos niya ang buhok nito. "Good night, anak," bulong niya. Tatalikod na sana siya nang maramdaman niyang humigpit ang hawak ng maliit na kamay ni Amihan sa daliri niya. Humarap ulit si Magnus. Tulog si Amihan o nananaginip, pero gumalaw ang mga labi nito. Isang salita, mahina, parang hangin lang. "Papa!" Nanigas si Magnus. Lumingon siya kay Hiraya. Nakatayo si Hiraya sa pintuan, gulat na gulat din. Narinig din na niya. Pagkatapos ng 5-40 na araw ng katahimikan, isang salita. Napaluhod si Magnus sa gilid ng kama. Tinakpan niya ang bibig niya gamit ang likod ng kanyang palad para pigilan ang paghagulgol. Ang luhang kanina pa niya pinipigil, mula pa noong libing ng asawa niya, mula pa noong umalis si Isobel, mula pa noong muntik na silang malunod, ay bumagsak na parang ulan sa labas. "Papa," ulit ng isip niya. Kilala pa niya ako. Hindi pa huli ang lahat. Naramdaman niya ang isang magaan na tapik sa balikat niya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo si Hiraya sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Inabutan lang siya nito ng panyo. Sa liwanag ng kandila, ang mga mata ni Hiraya ay nagniningning din sa luha. Tinanggap ni Magnus ang panyo. Sa saglit na nagdikit ang mga daliri nila, parang may kuryenteng dumloy. Isang koneksyon na mas malalim pa sa amo at empleyado. "Salamat," bulong ni Magnus. Ang boses niya ay basag, pero ito ang pinakatotoong boses na narinig sa mansyon na ito. Tumangulang si Hiraya at umatras para bigyan siya ng privacy. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na, pero sa loob ng puso ni Magnus, alam niyang may panibagong bagyo ang parating. Ang bagyo ng pag-ibig na hindi niya inaasahan at ang takot na baka mawala itong muli. Habang nakatingin siya kay Hiraya na inaayos ang kumot ni Tala, naisip ni Magnus, "Sino ka ba talaga, Hiraya? At bakit pakiramdam ko ikaw ang musika na matagal ko nang hinahanap?"
Lumipas ang bagyo at nag-iwan ito ng kakaibang liwanag sa Hacienda La Sombra. Sa unang pagkakataon, nakita kong humawi ang hamog. Nasa garden ako, pinapanood si Magnus. Oo, si Magnus Mondragon. Ang bilyonaryong laging nakasuit at tie ay nakatayo ngayon sa ilalim ng malaking puno ng nara. Naka-t-shirt lang siya na puti. Puno ng grasa ang kamay at pawisan habang inaayos ang lumang duyan na bakal. Ito yung duyan kung saan daw nahulog si Lumi noon, kaya ipinatanggal niya. Pero ngayon, ibinabalik niya ito. "Sir, kailangan niyo po ng tubig?" Tanong ko habang papalapit. Dala ang isang baso ng iced tea. Tumigil siya sa pagpipukpok ng martilyo. Lumingon siya at tinanggap ang baso. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, pababa sa leeg. Napalunok ako. Ibang-iba siya sa Magnus na nakilala ko noong unang araw. "Salamat," sabi niya. Pagkatapos uminom, tinitigan niya ang duyan. Binili ko ang duyan na to noong first birthday nila, pero never ko silang tinulak dito. Laging yaya. Laging asawa ko. Umupo siya sa damuhan, pagod na pagod. Akala ko noon, ang pagiging ama ay ang pagpopondo sa buhay nila. I failed them, Hiraya. Umupo ako sa tabi niya, hindi sobrang lapit, pero sapat para maramdaman ang init ng katawan niya. "Hindi naman nasusukat ang pagiging ama sa nakaraan, sir," malumanay kong sagot. "Nasusukat yan sa ginagawa niyo ngayon. Tignan niyo." Tinuro ko ang bintana sa itaas. Nakadungaw ang triplets. Nakatingin sila sa ama nila na nag-aayos ng duyan. Wala silang emosyon, pero hindi sila umaalis. Nanunood sila. "Nakikita nila kayo, sir. At sa tingin ko, gusto nila ang nakikita nila." Tumingin sa akin si Magnus. Ang mga mata niya ay malalim at seryoso. Sa sobrang lapit namin, naaamoy ko ang pinaghalong amoy ng ulan, lupa, at ang mamahalin niyang pabango. "Magnus," bigla niyang sabi. "Po? Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang. Magnus na lang." Namula ang pisngi ko. Sige po, Magnus." Ngumiti siya. Isang maliit at pagod na ngiti. Pero umabot sa mga mata niya. Nung hapon ding iyon, habang nasa opisina ulit si Magnus, naglinis ako sa music room. Pinayagan na niya akong buksan ito para linisin ang alikabok. Habang pinupunasan ko ang grand piano, may nakita akong nakaipit sa ilalim ng upuan. Isang lumang envelope. Binuksan ko ito. Music sheets, sulat kamay. Ang tinta ay medyo kupas na at may mga bakas ng luha sa papel. Ang pamagat, para sa aking 3 bituin. Musika ito ng asawa niya. Dinala ko ang papel sa playroom. Excited ako. Gusto kong marinig ng mga bata ang musika ng nanay nila. Baka ito ang susi para tuluyan na silang magsalita. "Lumi, amihan, Tala, tignan nyo." Masaya kong tawag. Lumapit sila. Nang makita nila ang papel, sabay-sabay silang napaatras. Nanlaki ang mga mata ni Lumi. "Alam ko to," sabi ko. Sabay hum ng melody. Ang ganda ng kanta. Malungkot pero puno ng pagmamahal. Sinabayan ko ng mahinang kaskas sa gitara ko na inayos ko gamit ang duct tape. Sa pagtulog ng mundo, kayo ang ilaw ko. Kumanta ako ng mahina. Napansin ko si amihan. Ang mga labi niya ay nanginginig. Gusto niyang sumabay. Alam na alam niya ang kanta. Si Lumi ay nakapikit. Tumutulo ang luha. "Sige na, pang-engganyo ko. Sabayan niyo ako. Alam kong alam niyo po to." Akala ko ay magtatagumpay na ako. Akala ko ay kakanta na sila. Pero biglang tumayo si Tala. Mabilis siyang lumapit sa akin at tinakpan ang bibig ko gamit ang maliit niyang kamay. Ang lamig ng kamay niya. Huminto ako sa pagtugtog. "Tala, bakit?" Kumuha si Tala ng papel at krayola. Mabilis siyang nagsulat. Ang diin ng pagsulat niya ay halos bumutas sa papel. Inabot niya sa akin ang papel. Binasa ko ang nakasulat.
Ang mga letra ay pula at magulo. Bawal yan. Kapag narinig ni Papa magwawala siya, tigil na. Tumingin ako kay Tala. Ang mata ng bata ay puno ng takot. Hindi takot sa multo, kundi takot sa ama niya. Kinilabutan ako. Anong klaseng alaala ang nakatago sa kantang ito? At bakit takot na takot si Magnus na marinig ito? Hawak ko pa rin ang music sheet. Pakiramdam ko, may hawak akong bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog at wasakin ang panandaliang kapayapaan na nabuo namin. Pero ang ganda ng kanta. Sayang kung hindi maririnig. Tinago ko ang papel sa bulsa ko. Hindi ko alam na ang desisyon kong yon ang magsisimula ng pinakamalaking unos sa Hacienda La Sombra. Lumipas ang 2 linggo. Kung dati, ang Hacienda La Sombra ay parang sementeryo. Ngayon ay para na itong perya. Pero yung perya na kami lang ang nakakaalam. Sige Lumi, isa pa. Boom, pak, boom, boom, pak. Sigaw ko habang kumumpas. Nasa loob kami ng playroom na nilagyan namin ng soundproofing gamit ang mga lumang kutsyon para hindi marinig ng mga katulong at isumbong kay Isobel. Si Lumi, na dating takot sa sarili niyang anino, ay pukpok todo sa mga baliktad na timba at kaldero. Si Amihan ay sumasayaw, umiikot-ikot na parang balerina, at si Tala, ang pinakamahirap pasayahin, ay nakaupo sa harap ng piano. Hindi siya tumutugtog ng mahusay, pero pinipindot niya ang mga keys ng may ngiti. Oo, ngiti. Ngayong araw ang birthday ni Magnus. Wala siyang idea na may surprise kami. Nasa business trip siya sa Singapore at mamayang gabi pa ang uwi. Ang plano, isang grand performance. Kakantahin namin ang kanta ng mommy nila. Alam ko ang babala ni Tala noon. Bawal yan. Pero nakita ko kung paano nagbago si Magnus nung gabing bumagyo. Naniniwala ako na handa na siya. Handa na siyang marinig ang boses ng nakaraan para tuluyan na siyang makamove on. Break muna, tawag ko. Agad silang lumapit sa akin. Umupo kami sa sahig, hingal, pero masaya. Ang galing niyo, sabi ko. Pinapahiran ng bimpo ang pawis ni Lumi. Siguradong matutuwa si Papa niyo. Nagkatinginan ng triplets. May kaba sa mga mata nila. Pero mas nangingibabaw ang excitement. Gusto nilang maging proud ang tatay nila. Tumayo ako at kinuha ang paper bag sa mesa. Habang nagpapahinga kayo, tatapusin ko lang to. Nilabas ko ang isang polo shirt. Hindi ito branded. Binili ko lang ang tela sa palengke at tinahi ko gabi-gabi. Kulay asul. Ang paboritong kulay ni Magnus, ayon kay Tata Soliman. Hinahaplos ko ang tahi sa kwelyo. Habang ginagawa ko ito, hindi ko maiwasang isipin si Magnus. Ang lungkot sa mga mata niya, ang bigat na dinadala niya, at yung kislap noong nagdikit ang mga kamay namin sa dibdib ni Lumi. Hiraya, gising. Saway ko sa sarili ko. Yaya ka lang. Huwag kang umasa. Pero mahirap pigilan ng puso. Lalo na kapag nakikita mong bumabangon ang isang pamilya dahil sa pagmamahal mo. Bandang 5:00 ng hapon, handa na ang lahat. Nagbihis ang triplets ng magagandang damit. Si Lumi naka-blue, si Amihan naka-yellow, at si Tala naka-red. Okay, final practice, sigaw ko. Doon tayo sa sala. Para pagpasok ni Papa, surprise agad. Bumaba kami sa grand staircase. Ang sala ay malawak at tahimik. Perfect acoustics. Pumwesto si Tala sa grand piano, ang tunay na piano ni Mrs. Mondragon. Si Lumi at Amihan ay humawak ng mga improvised instruments. Ako naman, kinuha ko ang gitara ko. Ready? Bulong ko. Tumango sila. Nagsimula kaming tumugtog. Sa pagtulog ng mundo, kayo ang ilaw ko. Sa umpisa, mahina lang, humming lang, pero habang tumatagal, nadadala kami ng emosyon. Lumalakas ang piano, lumalakas ang kalampag ng mga drums ni Lumi, at ang pinakamaganda sa lahat, narinig ko ang boses nila.
Hindi na lang humming. Kumakanta na sila. Mahina, paos dahil 18 months na hindi ginagamit pero kumakanta sila. Kahit wala na ako, nandyan lang ako sa puso nyo. Napaluha ako habang nagigitara. Eto na yon, ang himala. Nasa chorus na kami. Sobrang saya, sobrang ingay, sobrang buhay. Tumatawa si Lumi habang pumapalo. Pumapalakpak si Amihan. Hindi namin narinig ang pagbukas ng gate. Hindi namin narinig ang tunog ng makina ng mamahaling sasakyan. Hindi namin narinig ang pagmamadali ng mga yapak ni Tata Soliman. Bumukas ang pinto ng mansyon. "Senyorito, sandali lang po." Sigaw ni Tata Soliman. Pero huli na. Nakapasok na si Magnus. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang maleta. Nakasuit galing biyahe. Huminto ang mundo ko. Pero ang mga bata, hindi sila huminto. Nakatalikod sila sa pinto. Nakaharap sa akin. Sobrang saya nila. Hindi nila namalayan na nasa likod na nila ang tatay nila. Itinuloy nila ang huling linya ng kanta. At sa pagkakataong ito, sumigaw sila sa tuwa. "Happy birthday, Papa!" Sabay-sabay silang lumingon. Ang inaasahan ko. Ang ngiti ni Magnus. Ang luha ng tuwa. Ang yakap ng isang ama. Pero nang tingnan ko ang mukha ni Magnus, hindi tuwa ang nakita ko. Namumutla siya. Nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa maleta. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Nakatitig sa piano, sa gitara ko, at sa mga bibig ng mga anak niya na bumibigkas ng mga salitang galing sa kanta ng patay niyang asawa. At dahan-dahan, ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng isang bagay na nakakatakot. Galit. Matinding galit. Ang nangiti sa labi ng triplets ay unti-unting nawala nang makita nila ang ekspresyon ng ama. Bumagsak ang maleta ni Magnus sa sahig. Blag. Ang tunog na yon ang tumapos sa aming munting konsyerto. Magnus Mondragon, nakatayo ako sa pintuan. Ang bagsak ng maleta ko sa sahig ay hindi man lang nila narinig. Ang musikang yon. Sa pagtulog ng mundo, kayo ang ilaw ko. Ito ang kantang kinakanta ng asawa ko gabi-gabi bago siya namatay. Ito ang kantang ipinagbawal ko sa bahay na ito dahil sa tuwing naririnig ko ito, parang pinipiga ang puso ko. Parang naririnig ko ang boses niya na tumatawag mula sa hukay. Tinatanong kung bakit ko pinabayaang magkaganito ang pamilya namin. Pero ngayon, naririnig ko ito mula sa mga anak ko at nakikita ko sila. Nakikita ko ang saya sa mga mukha nila. Si Lumi, pumapalo sa drums. Si Amihan, sumasayaw. Si Tala, tumutugtog ng piano. At sa gitna nila, si Hiraya. Nagigitara siya, nakangiti. Ang buhok niya ay nakalugay. Sumasabay sa indayog ng kanta. Ang liwanag ng hapon ay tumatama sa kanya at sa isang saglit, sa isang nakakabaliw na saglit, akala ko ay nakita ko ang asawa ko. Dapat maging masaya ako, di ba? Nagsasalita na sila. Tumatawa na sila. Pero bakit? Bakit parang sinasaksak ako? Pakiramdam ko ay isang magnanakaw na nanonood sa labas ng bintana ng sarili kong bahay. Ang saya nila. Hindi ako kasama. Ang tawanan nila. Hindi para sa akin. Bumuo sila ng isang mundo na wala ako. At ang sentro ng mundong yon ay si Hiraya. Biglang natapos ang kanta. Naghiyawan sila. Yehey! Tinakbo ni Lumi si Hiraya. Sa sobrang excitement ng bata, hindi niya napansin ang presensya ko sa pinto. Nakita ko kung paano yumakap ng mahigpit si Lumi sa baywang ni Hiraya. Ang yakap na dati ay sa akin lang o sa asawa ko lang. At doon, lumabas ang salitang dumurog sa natitira kong katinuan. Tumingala si Lumi kay Hiraya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at sumigaw. "Mama, ang galing natin. Narinig mo ba?" Mama, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang salitang yon ay parang bala ng baril na tumagos sa dibdib ko. Hindi Ate Hiraya, hindi Yaya. Mama, ang pwesto ng asawa ko
Ang pwesto ng babaeng namatay dahil sa kapabayaan ko. At ngayon, ibinigay nila ito sa isang estranghero sa loob lang ng ilang linggo? Ganoon ba kabilis palitan ang alaala ng ina nila? Ganoon ba kabilis palitan? Kami? Nakita ko ang gulat sa mukha ni Hiraya. Alam niyang mali. Tumingin siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. Takot ang nakita ko sa kanya. Magnus! Bulong niya. Napatingin ang mga bata sa akin. Nawala ang ngiti nila. Para silang mga usa na nakakita ng hunter. Ang selos ay isang lason. At ngayon, nilalamon na nito ang buong sistema ko. Hinaluan pa ito ng guilt, ng galit, ng insecurity. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko mapigilan. Gusto kong saktan ang kung sino man ang nagparamdam sa akin na wala akong kwenta. Magnus, let me explain. Hakbang ni Hiraya palapit. Huwag kang lalapit. Dumampot ako ng unang bagay na mahawakan ng kamay ko. Isang kristal na vase na nakapatong sa console table. Ang vase na regalo ng asawa ko nung anniversary namin. Ibinato ko ito sa pader ng buong lakas. Rock! Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mas malakas pa sa musika kanina. Nagkalat ang bubog sa marmol na sahig. Ang iba ay tumalsik sa paanan ni Lumi. Napaatras ang triplets. Ang kaninang tuwa sa mga mukha nila ay agad napalitan ng purong sindak. Mabilis silang tumakbo, hindi papunta sa akin. Tumakbo sila para magtago sa likod ni Hiraya. Kumapit si Lumi sa palda ni Hiraya. Si Amihan at Tala ay humarang sa harap ni Hiraya. Tila pinoprotektahan nila ang yaya nila mula sa tatay nila. Lalong nag-init ang ulo ko. Bakit kayo nagtatago sa kanya? Sigaw ko. Ang boses ko ay basag. Puno ng sakit. Ako ang ama niyo. Ako ang nagpapakahirap para sa inyo. Humakbang ako palapit. Ang tunog ng sapatos ko na dumudurog sa mga bubog ng vase ay nakakakilabot. Crunch, crunch. Magnus, please. Natatakot sila. Pakiusap ni Hiraya. Nakataas ang kamay para pakalmahin ako. Huwag mo akong utusan. Dinuro ko siya. Ang daliri ko ay nanginginig sa galit. At huwag mo akong tawaging Magnus. Empleyado ka lang. Binabayaran kita para mag-alaga. Hindi para palitan ang asawa ko. Lumapit ako sa piano at hinablot ang music sheet na ginagamit nila. Ang sulat kamay ng asawa ko. Sino ang may sabing pwede mong pakialaman to? Tanong ko ng madiin, hawak ang papel sa harap ng mukha ni Hiraya. Ito ang huling alaala niya. Ito na lang ang natitira sa akin. At ginamit mo para ano? Para bilugin ang ulo ng mga anak ko? Para tawagin kang mama? Hindi po ganoon, sir. Umiiyak na si Hiraya. Gusto lang po nilang isurprise kayo. Birthday niyo po ngayon. Gusto nilang ipakita na mahal nila kayo. Sinungaling. Pinunit ko ang music sheet sa harap nila. Rip, nahati sa dalawa ang kanta. Nanlaki ang mata ng triplets. Nakita ko ang pagbukas ng bibig ni Tala. Isang silent scream ng pagka-shock. Walang nagmamahal sa akin dito. Bulong ko. Pero parang sigaw na rin sa tindi ng diin. Tumingin ako sa mga anak ko. Kung mahal niyo ako, bakit sa kanya kayo kumakanta? Bakit sa kanya kayo nagsasalita? Ako ang nandito. Ako ang nagbayad ng lahat. Tumingin ako kay Hiraya. Nakita ko sa mga mata niya ang awa. At iyon ang hindi ko matanggap. Ayokong kaawaan ako ng babaeng ninanakaw ang pamilya ko. You're fired. Sabi ko, malamig, walang emosyon. Sir, wag naman po. Gabi na po. At ang mga bata. Wala akong pakialam, sigaw ko. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka ngayon din. Kapag nakita pa kita dito pagkatapos ng 10 minuto, ipapakaladkad kita sa security. Tinalikuran ko sila. Narinig ko ang paghagulgol ni Lumi. Narinig ko ang pagpigil ni Hiraya sa kanya. Shh, Lumi, tahan na. Aalis na si Ate Hiraya.
Magpakabait kayo kay Papa, ha? Nakinig ako. Hinihintay ko na pigilan ako ng mga anak ko. Hinihintay ko na may tumawag sa akin ng Papa. Hinihintay ko na may humawak sa kamay ko. Pero wala. Ang tanging narinig ko ay ang mabibigat na hakbang ni Hiraya paakyat ng hagdan para mag-impake at ang tunog ng 3 bata na umiiyak. Nang walang boses, bumalik na naman ang katahimikan. Pero ngayon, hindi na ito basta katahimikan. Ito ay katahimikan ng isang bahay na tuluyan ng namatay. At alam ko sa kaibuturan ng puso ko na ako ang pumatay nito. Hiraya Dalisay, nanginginig ang mga kamay ko habang isinisilid ko ang aking mga damit sa lumang maleta. Wala akong makita dahil sa luhang walang tigil sa pagpatak. Plag! Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi na kumatok si Magnus. Nakatayo siya doon, hawak ang checkbook at ballpen. Ang mukha niya ay parang bato. Matigas, malamig, walang awa. Ayan, sabi niya sabay hagis ng isang pirasong papel sa mukha ko. Lumipad ang tseke at bumagsak sa paanan ko. 1,000,000 piso, sabi niya. Ang tono niya ay parang nandidiri. Sobra-sobra pa yan sa sweldo mo. Kunin mo at siguraduhin mong hindi na kita makikita kahit anino mo. Tiningnan ko ang tseke. 1,000,000. Sapat na ito para sa operasyon ng lola ko. Sapat na para mabago ang buhay namin. Ito ang dahilan kung bakit ako pumasok dito, di ba? Pera. Pero bakit parang ang dumi-dumi ng papel na yon? Dahan-dahan akong yumuko. Pinulot ko ang tseke. Ngumisi si Magnus. Sabi ko na nga ba, pera lang naman talaga ang habol.